Hahayaan pa po ba yung mga taga-distrito nyo ng mga susunod na caravan tsaka mga bingo? Kasi napansin ko talagang nag-enjoy yung mga tao doon sa mga ginagawa nyong events. Ako naman po, unang-una po, nakikipag-ugnayan po kami sa mga punong barangay, sa mga chairman. Nakikiusap kami na at least magano. Pero siyempre, yung iba po, napipigilan po. May pumipigil po sa mga ibang barangay official. Dahil kaya hindi ko kami sa mga baba. May iba ho na may nagsasabi na huwag kaming payagan. Pero alam niyo naman, ang barangayan po, public office po yan. Wala naman kaming ginagawang masama, unang-una, para mailahat namin yung programa at saka yung mapasaya namin yung aming mga kapamilya dito sa distrito. So kami naman po, basta hindi kami yung nagsasawa, paulit-ulit kami, nakikisulto kami sa mga barangay official. Siguro naman tingin ko, yung iba naman, maintindihan po nila kung ano yung layunin namin. At si Yorme nga ho, inaano namin kung pwede makapunta dahil sa dami rin po ng schedule. Siguro may panahon din na pwedeng bumaba sa amin si Yorme. Dahil alam niyo naman po, si Yorme Isko, talagang hanggang madaling araw yun, umiikot, magkasapatay. O kung ano man yung mga minsan, may kalamidad, bumababa po si Yorme. At si Yorme rin po, direkta sa tao. Ganon din po kami. Kaya nga sabi nyo kanina, medyo binibilisan namin. Dahil alam nyo naman kasi, biniskilos ang Yorme's Choice. Kaya basta importante, mapasaya sila. Hindi kami makaabala sa kanilang panahon dahil alam ko, yung iba ho, meron tawag dito may panahon pa, luluto pa sila para sa pamilya. At pare, gusto namin mabilis lang yung bingo social para napasaya sila, may mga nanalo, at least magkampanaw naman nila yung ibang karamihan yung mga mami para magkampanaw po nila, yung tulin naman nila para sa bahay. Siyempre, magluluto pa sila ng pagkain para sa kanilang pamilya at mga iba rin galing sa trabaho para makapagpahinga rin po sila. Hindi namin masyadong makuha yung oras sila dahil may mga gawain po sila sa bahay. Yun lang po, yun lang po bakay namin. At naging schedule rin po kami sa ibang barangay. Pero lang po, yung pagka-umulan, medyo kinakancel namin dahil ayaw naman namin sila magkasakit. Ngayon, kala nga namin uulan, hindi naman, tinuloy namin. Pero kung talagang umulan, hindi po namin itutuloy dahil pwede naman namin i-reschedule sa ibang panahon dahil mahirap di ba? Kasi ako, unang-una, ang ang priority ko, health Joey, sabi nga nila, kasi ako, unang-una, healthy living ako. Sabi ko, sa mga constituent ko, alam nila, 3 liter water na din ang kinakain ko. Ang iniinom ko, ang lunch ko, prutas lang, isang melon, papaya, isang pineapple, mansana. Tapos, hindi ako nagkakanin. Pero lang, siguro pag nagkakanin ako, fish and vegetable lang. 3 times lang ako kumakain ng meat. 10, 20, hajis, 20 at saka katapusan. Basta makakain lang kasi kailangan din naman natin ng protein. So yung balanced diet lang po. Yun lang. Ayun, kumbaga, talaga po pala kayo, health conscious kayo? Ay oo, kasi di ba may kasabihan, health is wealth. Kasi nakita mo yung iba, kahit anong dami ng pera, ang dami naman sakit. Yung iba, diabetic, may sakit sa puso, marami ng pera, pero hindi naman sila masaya. Ito, yung pagkita, kailangan din natin para sa pamilya. Pero kailangan lang naman po sa tao yung satisfaction, yung contentment. Makontento ka kung ano yung binigay ng Panginoon. Ay yung health, hindi kayang bilhin ng kanusugo niya. Marami tayo nakikita, ang daming pera. Pero hindi naman masaya, di ba? Ang daming sakit. Yung iba nga, pinakyaw na natin sa daming pera. Pero hindi naman masaya yung gano'n. Di ba? Hindi naman natin kailangan ng sobrang daming pera. Sapat lang, may konting sobra para kung emergency, may bupunutin tayo. Yung akin, yun lang naman yung layunin natin. Tampo nang buo-buo ko ng Yorme's Choice. Yun lang ang usapan namin ng Yorme. Saka sa Yorme's Choice. Sabi ko, usap-usap kami. Walang daling dito. Kami,
United Intact. kami. Intact kami, 9-0 ang ano namin, team namin. Basta para bakit? Para buo kami, lahat ng sinasabi namin programa, may bibigay namin sa taong bayan. Kasi United, isa lang naman yung layunin namin, mag-servisyo ng tapat, sa taong bayan na walang simple lang na hindi na mahihirapan ng taong bayan pagdating sa pagbibigay ng servisyo. Yun ang naman importante. Tutulong ka rin lang, tapusin mo na, bilisan mo na, huwag mo na pahirapan. Total, tutulong ka rin lang. Dahil tayo, public servant tayo dahil yun natatanggap naman natin na pera, ganyan, sa Kongreso, pera ng taxpayers money yan. Hindi yung pera ng politiko yan. Di ba? Yun naman dapat di ba? Kaya dapat wala kang pinipili ng tutulungan. Mayaman, mahirap, matalino man, lalaki, babae, botante, lalong-lalo na sa hindi botante. Dapat makatanggap ng tapat o pantay na pagsiservisyo sa isang nagsiservisyo bilang public servant. Dahil yan taxpayers money yan, pera yan ng taong bayan. Hindi po pera ng politiko yan. Yan tinutulong na yan. Yung mga AKAP na sinasabi, AX-Tupad, dole-out project po yan ng national government. Kaya dapat po, hindi yung namimili kay panig sa'yo o hindi. Dapat kung sino yung mga dapat nangangailangan ay makatanggap niya nang walang binabawas. Ang iba natin, yung iba, kulang-kulang daw. Sabi ko, hindi ko po alam yan. Kasi may mga nagsasabi, bakit ganito daw? Sabi ko, hindi naman po. So, malalaman nyo naman yan. Dapat yan, transparency tayo. Transparency po. Kaya accountability ko, yung mga sinasabi ko, dokumentado yun. Yung sinasabi ko, pag-verify ko. Ako nag-verify ng tubo ng tubig sa buong Maynila. Kaya may receive ko na. Comprehensive child abuse. Dati yan ang sabi ko. Puro totoo yan. May receive ko yan. Hindi yan yung walang halong na wall yan. Diba? Kailangan naman talaga, ganun tayo. 21 years na po. 21 years na po kami sa pag-servisa bilang konsehal. Sabi ko, kung masusulpit natin sa Bombay, dapat maging matalino po ang yung mga constituent namin. Kung yung binibigay, tanggapin nila dahil pera yan. Di ba ba? Kaya lang naman ang ano natin. Kasi yan naman yan para sa taong bayan yan Hindi naman yan, pinagkatiwala lang yan sa politiko, pero hindi po pag-aari ng politiko yan. Dapat pantay-pantay ang pagsiservisyo. Gaya yung sabi ni Yorme, di ba? Mayaman, middle class, mahirap. Diba? Botante, hindi botante. Dapat. Ganun din po ako mula nung unang araw. Siguro, marahil, bigay 650, pero pwede yung pagtanong kung ano po sa Broadway, ano po yung sinasabi. Kalinaw, medyo pinibilisan namin. Hindi namin na po nandito po. Kasi ano po yung ilo, nakatutok sa amin. Inaano lang namin. Siyempre, maganda naman kahit pa paano, masaya sila. Yes, masaya po yung mga pero may gustong mabagal, may gustong mabilis. Kami naman doon, sa ikagawa, para mapasaya, pinamihan natin, ilagdagan natin po. Bakit? Para unang-una mapasaya sila. Sa kadagdag na rin na tulong, kung sino yung nanalo, kahit pa paano, magamit niya para sa pamilya. Kung ano man yung pangangailangan sa pamilya, magamit ko yung konting halaga na naitulong namin bilang premyo. At number one na ano namin, yung mapasaya namin yung community. Dahil namin, sa hirap ng buhay na yun, di ba? May sabi ko, schedule kaya kami, meron kaming bigo sosyal, meron kaming karaban. Pwede lang po pagka yung sobrang lakas ng bulan, ayaw namin na magkasakit pa yung mga kapamilya natin. Dahil lang nila, di ba? Pagka nakasakit sila, pumunta ka ba ng kasi, kung magkakasakit ka. Maraming hirap niya ako. Yun nga, kaya sabi ko, priority ko yung health. Diba? Konting ka lang, basta physically fit ka. Ang BP ko, 110/70. Ang blood temp ko, normal. Normal lahat. Kaya siguro, nakita na kayo rin po yung nakakaharap ko. No? Kami nagkaraban, nakita nyo naman kahit nakabilad ako. Diba? Kasi unang-una, sa isang public servant, dapat din po yung physically fit. Kasi kung mahina na, unang-una, diba, kung mahina na yung
Kaya lang, sakitin yung public servant, yung pamamayan nakakababa. Kasi minsan ang tao gusto, nakikita ka, direkta ka tumutulong, hindi yung nakikita ka lang pagka-eleksyon, di ba ba? Eh kami, ganun eh. Ginagawa namin, taon-taon, yung libreng tulay, libreng namin, United Nations, pet project ng daycare, yung CDO namin, may living barrio, may living kasal, buong buwan. Wala nung ano eh, libo na rin na natin kasal. 2002, 21 years. 21 times 12 times 10. Sa 120, sa napakasal mo, 120, isa sa puso, 120, isang taon. Sa 10 taon, 1,200. Sa 20 taon, 2,400. 2,400, 2,520 until end of my term. Pero minsan may mga pasobra naglilibig kasi kaya naman natin kakaroon ng kasal. Unang-una, para mapagpatibay yung samahan ng isang pamilya. Kasi minsan ako, may gumagawa ng ordinansa eh. Nung last year eh, kahit 2022, ang liliit na bata. Ang edad, 17, dalawa anak. Yung isa, 19, dalawa anak. Yung isang 17, isa anak. Solo parent ko. Para lang naglaro. Kasi ko nag-away. O, doon ka na sa mami mo. Dito na sa mami mo. Ang kawag sila, pag-asawa pa. Pero kawawa doon yung bata. Di ba? Yung bata. Kung kasal, hindi na basta-basta pwedeng napapain natin yung pamilya. Dahil lang kawawa din yung bata. Yung mga bata. Ang dami yung asawa yung bata. Kaya yun, para mapagpatibay natin yung samahan ng isang pamilya. Yun lang po yung saka may mga konti kami, yung sasakyan kami pinahihirap. Pag kami mga namamatayan, sa first family, meron kami Reno sa Kainota. Pinahihirap namin yun. Kaya lang pagkakaroon